Before I give the message this afternoon, and before I lead you to worship, allow me to say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Happy 32nd anniversary, CFC Zambales. Pwede ko pa marinig na yung sigaw ng konti dyan. Happy 32nd anniversary. Happy 32nd! Alright. Alam nyo, yung 32nd anniversary ng Tapas for Troy Zambales, by tomorrow, tapos na yan. Okay? Kaya, we must look forward on the following years of celebration. We look forward for the coming 50, 75, 100 years of Tapas for Troy Zambales. And this afternoon, I will speak to you three characters in the Bible. First, I will speak about Tobit. I will speak about Saint Paul. I will speak about Mama Mary and Saint Joseph, and Saint John the Baptist. Okay, steadfastness by Tobit. Alam niyo, noong 2019, nung buhay pa si Dr. Leo, if you remember right, ang team natin noon napakaganda. We are Christ's pearl of great price. Usually, ang tama doon, di ba? Christ is the pearl of great price. Pero naisip ni Dr. Leo, we His people, so precious to Him, we are the price. We are actually yung pinakamahal ng Panginoon. We are the pearl of great price ng ating Panginoon. Kaya pala, hindi natin alam, yung the whole of 2020 pala, kaya pala yun ang team sapagkat piniprepare pala tayo ng Panginoon sa isang malaking pagsubok.
Pero sabi niya noon pa lang, ina-assure tayo ng Diyos na tayo ay pearl sa buhay niya. And then last year, sinabi ni Saint Peter, si Peter natin, pinagdamanda, na ang magandang team ngayon should be inspired by Tobit. Ito yung steadfastness in service, steadfastness in doing good works. No? Alam nyo, last year, sino pa si Tobit? If you remember right, si Tobit, 3 times magbigay ng tithe. Nagbibigay sa simbahan, sa mga tao, nagbibigay ng tithe sa mga Levites. At nilibing ni Tobit yung mga namamatay. Ganun kabait si Tobit. But despite that, si Tobit, nawala ng paningin. Nabulag. Pero hindi siya nagbago. Yung kanyang anak na si Tobia, nagpunta sa malayong lugar, nag-asawa doon, pagbalik, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ni Tobit sa Panginoon. What happened? Na-restore ang mata ni Tobit. Nagkaroon pa siya ng maraming anak, lalo pa siyang yumaman, naging maganda ang buhay niya, at umabot pa sa more than 100 buhay ni Tobit at yung kanyang anak ni Tobia. Why? Steadfastness. Steadfastness in doing good works. Several days ago, itong week na ito, sabi namin ng AGT, ano kaya ang magandang team natin this year? Sabi na naman ni Pedro, ni Peter, sabi, I believe ang maganda, steadfastness pa rin. But this time, steadfastness in faith. Taken from Philippians, next slide. Yeah. Taken from Philippians 1, 27 to 30. At nung nakita ng AGT yung sinabi ni Peter about steadfastness in faith, sabi namin, wow, ang ganda nito. Last year, steadfastness in doing good works. Now naman, steadfastness in our faith. Last year, gusto ko i-touch yun. Steadfastness in doing good works. Alam niyo, last year, nagkaroon ng bagyo. This year pala, di ba? Ito na yun na to. Dahil last year yan. Pinabayaan pa ng Diyos ng Zambales. Nagtulong-tulong ang Zambales para tulungan yung mga naapektuhan ng bagyo. Marami naapektuhan ng COVID. Ang Zambales ba pinabayaan ng Diyos? Hindi. Nagtulong-tulong ang Zambales para matulungan natin yung may COVID. Yesterday, we were in Batolan. Okay? At this year, may award natin sa mga Batolan binipilis natin. And eventually, nakatapos sila ng kanilang Christian Aid program at sila nagkaupas request na ngayon. At kahapon naroon kami, ang saya-saya. Sinalubong kami ng kalamang kantahan. The same spirit na nakita ko sa inyo ngayon, nakita ko sa Batolan CFC kahapon. The same spirit. And right now, tama-tama yung nakalagay dito sa Philippians 1, 27-30. I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. One spirit. Alam niyo, sa oras na ito, alam natin, kung sino sa atin dito mayroong kakaibang spirit. Wala kang mararamdaman. Sapagkat lahat tayo na narito ngayon, lahat ng CFC Zambales, mayroong isang espiritu, isang direksyon, isang puso, isang paningin, isang pagmamahal sa ating Panginoon. Yung last week, nakakatuwa. Gusto ko yung honor ng AGT ng Zambales. Walang alam si Mark at si Jenny na ang buong AGT ay pupunta doon at surprise party para kay Mark. At lahat, planado yan. Si Lorna at si Leia. Nagsimba kami ng sabay-sabay sa St. Paul. Okay? St. Paul Shrine. Kaya yung Philippians, ito yung letter ng St. Paul sa mga taga-Philippians. I will talk about that later. Si Jenny nasa loob ng simbahan ng St. Paul Shrine. Nung pagtingin niya sa likod, nakita niya yung buong AGT na doon sa likod niya. Hindi niya na ma-explain ang kanyang damdamin, yung kanyang kaligayahan. Na imagine, ang buong kapatiran po ng Zambales po, nasa likod niya. At si Mark po nag-confess kay Father. Siya po ay nalagyan po ng anointing of oil. At ang buong AGT po ay sabay-sabay po na nakatanggap po ng Holy Communion. And after that, nagkaroon po kami ng fellowship
Bigyan kami ng isang maliit na lugar doon. Kasama-sama kumakain, katawanan. Wala nang alam sa COVID sino na mahawa o what. Basta ang mahalaga, ang nararamdaman ng bawat isa. During that time, na we have one spirit, one body, one mind, one heart of serving God and being with one another for the sake of the gospel. And what is the gospel? The gospel is to love each other. Philippians 1, 27-30. I will know that you stand firm in one spirit. Imagine, ginawa din ni St. Paul. Kasi St. Paul ay nasa loob siya ng kulungan. Nung ginagawa niya yung letter na to, madilim. Wala siyang patungan ng kanyang papel para sumulat. Walang ballpen, walang palit ballpen. Ang ginagamit niya, isang sulat, isang lagay ito sa ink, sulat, ink. Imagine that, ang dilim doon. Pero ginagawa pa ni St. Paul, yung kanyang tungkulin na ipalaganap sa buong churches, yung pagmamahal ng Diyos, having one spirit. Bakit Philippians? Gusto ko, ang Philippians parang sambales to eh. Ano? Ang Pilipi parang sambales na napaka-generous. Ang mga Philippians napaka-generous kay St. Paul. No? Kaya ino-honor niya pa natin mga taga-Pilipi. One spirit, one heart. Noong unang panahon, bago makaabot ang letter ni St. Paul sa mga churches, umaabot ng ilang araw, inaabot ng ilang weeks. Ang tagal. At yung mga tao noong unang panahon, hinihintay yung letter ni St. Paul with excitement. Wala pa ba yung letter ni St. Paul, ni Paul? Ano pa, nanghihina na tayo sa lugar natin? Wala pa ba yung kanyang instruction? Hinihintay nila yun. Pero sa atin ngayon, isang dapat tanggap tayo ng text mula sa ating house today. Ito na naman, nag-text na naman to. Additional service na naman to. Tinawagan na naman ako. Kailangan na naman ng service ko. Noong unang panahon, hinihintay nila yon. Ngayon, one text away. Please come sa ating assembly mamaya. Nakakalimutan pang sabihin, please attend to our house. Nakakalimutan pang sabihin, one text away, it will just take 1 or 2 seconds. Matanggap na ng mga recipients yung letter natin, yung ating messages. Diba? Pero unang panahon, it will take days bago matanggap ng mga disciples, ng mga apostles, ng people of God, yung mensahe ng Panginoon. We're so blessed today, mga kapatid. Kaya gamitin natin yung mga gadget na yan. Really, for us to spread the gospel. Sabi nga rito, together as one faith for the gospel. I talk about Tobit. Sinabi ko si St. Paul. And now, let me talk about Mama Mary na hindi ko pwedeng kalimutan. Kahapon, naroon kami sa Motola. Naroon ang pangalan niya, Aryan. Siguro si Aryan by this year. Maging 18 na siya. Nung siya ay 7 or 8 years old, birthday niya. Okay? Wala siyang handa. Si Arman na father niya ay maging isda. Pupunta sa laot para kumuha ng isda. May panghanda mo lang para kay Aryan. Pero ano nangyari? Nung nasa laot na yung si Arman, yung father niya, father, uncle, ito na basta si Arman. Meron nakita siyang nagliliwanag na lugar doon sa dagat, sa laot. Maliwanag, pinuntahan nila. Ang nakita nila, plastic, nasa loob, ang imahen ni Mama Mary. Imagine that. Si Mama Mary nasa loob ng image ng plastic na yun. At nung umuwi si Arman para iregalo kay Aryan yung gift na yun, grabe. Sabi ng pamilya nila kahapon sa amin, mas higit pa yun kaysa anong klaseng regalo o handa para kay Aryan. Sa pagkat yun, wala namang miracle doon actually. Hindi mo pwede sabihin na, magdasal na kayo dyan na may miracle. Hindi yun ang gusto kong patunayan dito. Ang gusto kong sabihin dito, mga kapatid, na at that very moment, nagbigay ng ligaya si Mama Mary sa pamilya ni Aryan. Kahit na wala siyang handa, enough na yung images ni Mama Mary para i-assure ko kayo that you are precious to me. You are precious in my heart. And I will never abandon you. I am your mother. Kaya yan ang gift sa inyo ng Panginoon. A simple image. Sira-sira na nga. Kinabit lang nila. Pero it is the joy of knowing that Mama Mary is in our hearts.
And lastly, I will speak about Saint John the Baptist. I talk about Tobit, si Saint Paul, si Mama Mary, and today, I will speak about Saint John the Baptist. Si Saint John the Baptist, siya yung nababasa natin itong mga weeks na ito, itong mga nakarang araw sa Gospel. In fact, yung Gospel for today, ngayong Sabado, although iba yung Gospel for tomorrow, yung kanina, anticipated mass yun. Yung Gospel for today, sabi doon, Lord, sabi nila darating mo na si Elijah bago ikaw. Sabi ng Panginoon, si Elijah dumating na. Hindi nila napansin. Hindi nila naintindihan. Hindi nila nakilala. And then the disciples knew na the Lord is preparing to Saint John the Baptist. Yung Gospel for today, sabi doon, si Saint John the Baptist will baptize you in water, but the one who will come after me will baptize you in the Spirit and in fire. Ano ang role ni Saint John the Baptist? Ang role niya is to prepare the way of the Lord, to make straight paths for the Lord. Siya yung nagsabi na, I must decrease while He must increase. Kahit hindi niyo ako makilala, basta mahalaga, makilala niyo in the one after me, ang Panginoong Hesus Kristo, na hindi ako karapat-dapat, ayusin man lang yung sandals niya, ang tawag yung strings ng kanyang sandals. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, let us just be like Saint John the Baptist, preparing the way of the Lord. Let's all have one heart, one mind, one spirit of shouting right now that we are the Saint John of this generation, especially the singers for Christ and the youth. You are being called by God to prepare hindi lamang ngayong Advent, to prepare hindi lamang ngayong Christmas. Ang ibig sabihin ng Advent, mga kapatid, is to prepare the second coming of God in reality. Hindi lamang every December 25. Celebration lang natin yan. Pero ang katotohanan niya, nagkakasama-sama tayo ngayon, mga kapatid, sapagkat hinihintay natin at pinaghahandaan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon in reality. In reality. Hindi lang Pasko. In reality. Na pag dumating siya, tapos na yung mga struggles natin, and God will share with us the glory. But before that, mga kapatid, I would like to share with you those who suffered. We are having the same suffering with Christ right now. Marami tayo, mga kapatid. And I want to honor before we worship God, yung mga kapatid natin na nag-sacrifice sa kailang buhay. Pwede mo makita nila yung mga kapatid natin ito? No, not that, hindi yan. Really? Okay, maybe just pause for a while. Siguro po, while listening to this, we should pray in the Spirit. Okay?
Brothers and sisters, as the people of God, let's all glorify God. Let's all have one voice calling out in the desert. And let the mountains of pride and arrogance be made low. And let the valleys of steadfastness, humility, and service to God lifted up. And let the crookedness of wickedness and evil ways be forward and be gone forever. The voice of one calling in the bosom. Prepare the way for the Lord. Pwede ko ba tawagan na AGB? Big. The voice of one calling in the desert. Makes way the paths for the Lord. And every morning shall be lifted up, every mountain and living with the goodness of sin. The Lord is His name, and in all the sin, the salvation of our God. Sabi ko, gumakin din ako. Kaya tapos sabi, stop. Wala, hinto bigla. Gumakin niya na ako, yo. Tapos, stop. Sabi ko, Jen. Nakala ko. Yan. Again,
Let us all glorify God this afternoon. And as we sing this song, let the mountains of arrogance and pride be made low. And let the valleys of steadfastness, humility, and service to God lift us up. And let the crookedness of evil ways and wickedness be gone. Kaya mga kapatid, muli, as one body, let's all say, so one kapatid, yun ang kita niyo sa picture ngayon. Siya si Aaron, apo ko. 2007, he was diagnosed of having
retinoblastoma. Tinanggal ang kanyang kanang mata para malaman ang extent ng cancer. At right, nung mga oras na yon, nasa loob siya ng recovery room. Groggy, walang malay, in pain, natatakot siya, kapag hindi kami pwede makapasok sa kanyang kwarto except yung kanyang nanay na nandun sa loob ng recovery room. Alam niyo yung sabi ng apo ko, kumakanta siya, Hallelujah. Sabi niya, Hallelujah. Hallelujah. Yan siya ngayon. After several years, mga kapatid, they find out na nawala na yung cancer cells sa kanyang mga mata, hindi ito pumasok sa kanyang kaliwang mata, at hindi ito lumaganap sa kanyang brain. Kaya after several weeks, grabe, ano yun ha? Talagang torturing yun. Ako in the garden with lots of prayers kay God. Pero yung apo ko ngayon, ang galing niya mag-drawing. Ang galing niya, magaling siya kumanta, magaling siya mag-ukulele. Recently, he just celebrated yung kanyang ika-9th na birthday, naroon kami lahat. Yung kanyang mata nalagyan ng prosthesis. Hindi niyo makikita ngayon kung ano ang fake. So during operation, yung ligament na kanyang mata, hindi nagalaw, hindi na-apekto kaya nilagay yung kanyang prosthesis, kumakapit, sumasama kung saan siya titingin. Kaya, my grandson Aaron is really a normal individual, a normal person right now. And during that time na nasa recovery room siya, kumakanta siya ng Hallelujah, Hallelujah. And I realized then, ang ibig sabihin ng Hallelujah, it is to give praise to God. It is to ask God for Lord, you know me, you created me. Alam mo, Lord, ang nakadama ko ngayon. That time, nasa isolation siya, quarantine siya, parang COVID. Walang pwede dumalo sa kanya. But yung word na Hallelujah, ang ibig sabihin, hindi ka mababayaan ng Diyos. In bad times, in good times, ibig sabihin ng Hallelujah, thanks be to God. Let God be praised. Ang nais ng Panginoon sa atin, kahit tayo nakakadama ng problema sa mundo, mag-isa tayo ngayon, may sakit tayo, may sakit ang kapwa natin, may sakit ang mahal natin sa buhay, may sakit ang anak natin, magulang natin, may cancer and everything. Ang gusto ng Diyos, kahit na ganun sitwasyon, nawalan tayo ng mahal sa buhay, ang gusto ng Panginoon is to say, Hallelujah. Hallelujah means it is to glorify God. It is to thank God. It is to praise God despite the adversaries. It is always to entrust God everything. Lord, here I am. Hallelujah. I believe that the word hallelujah is not just a word, but hallelujah is a very powerful prayer na gusto marinig ng Diyos sa atin ngayon. Ngayong hapon mga kapatid, I want you to be like my grandson Aaron and to be those little children praying and singing hallelujah, having an innocent heart na walang alam-alam, umaasa lamang sa magulang, umaasa sa ama, umaasa sa ina. Wala na. Ang gusto ng Diyos sa atin ngayon, the word hallelujah. Wala tayong aasahan kung hindi ang Panginoon. We are now in a generation of uncertainties. Hindi mo alam kung anong bukas na pwede mangyari. But the word hallelujah, aabot siya sa tenga, sa puso ng Panginoon na ibig sabihin, Lord, be in charge. Lord, be in charge. Ang interest namin sa iyo, hindi lamang aking pamilya, kundi ang bayang Pilipinas. Na sinasabi mo, Lord, na kami lahat ay hihingi ng tawad sa iyo. You will allow us to see your face, you will forgive us our sins, and you will heal our nation, O God. You will heal our land. Kaya, Lord, hallelujah. Simple lang po itong kantang ito, Lord. Simpleng salita. Alam namin that this will be our prayer tonight. Gusto ko samahan niyo ko sa simpleng hallelujah. Just close your eyes. Hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
They say your love is stronger. You take away all the shame. The name of all ours is holy. You're holy. Oh, I trust in your arms. You light the way to heaven. Even when my world fades away, I stand and sing hallelujah. You are the one that our hearts sing praise. Oh, 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 that our hearts sing praise to you. Hallelujah. We glorify you, O God. Wala kami ibang Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala kami ibang Diyos. Hira naman siya wala. Karasaya na lahiya. They say your love is stronger. You take away all the shame. The name of all is holy. It's holy. My soul, I trust
praise you, God. You are God. Thank you, God, for healing us. And tonight, oh God, this day, we proclaim, oh God, your healing. Healing in our emotion. Healing in our mind. Lord, we just remove whatever the sentiments we have right now. The spirit of jealousy. The spirit of anxiety, oh God. Just affirm us today, oh God, that you love us and you will take care of us and you will heal us. And you will heal our land, oh God. All of this, we give you all the praises and all the glory to your Son, Jesus Christ our Lord. In the unity of the Holy Spirit, sa intercession po ni Mama Mary, ni Saint Joseph, si Saint Paul, O God, Saint John the Baptist. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 1, 2, 3, 4. Worship the Lord.
Hello! Hello! Yes! That was one powerful... Bakit ka kumakanta ng Alleluia? Narinig ko yung grand prize, ang laki. Kahit hindi ako manalo, alam ko nandyan si Lord. So akala nyo, pinali na yon. Meron pa, di ba? Binulong sa akin yung grand prize eh. Bigla ako, Pero, Al, before the huling pasabog, Okay? I think yung muna kay Tito Robert. Ah, nga pala. Tito Robert,